Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Kamusta mga kakwento ng kaba? Isang panibagong kwento na naman ang aking ibabahagi, pero bago yan maaari mo bang pindutin ang subscribe button sa baba, like and share muna din, salamat. Tara simulan na natin ang kwento. Ang lihim ni Isabel. Ako si Isabel, isang simpleng dalaga na naninirahan sa isang maliit na baryo sa kanto ng kagubatan. Bawat gabi, ang dilim ay bumabalot sa aming lugar, at ang mga kuliglig lang ang nagbibigay ng tugon sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik ng aming baryo, mayroong isang lihim na bumabalot sa aming mga puso, isang lihim na matagal na naming kinakatakutan. Sa pagsapit ng gabi, kapag ang mga tala ay sumisilip sa kalangitan, ang aming baryo ay nagiging lugar ng kababalaghan. Si Berto, ang matandang mangmang na tagapagbantay ng aming lugar, ay madalas na nagkukwento tungkol sa mga multo at espiritu na nagsasanhi ng takot sa aming mga puso. Ngunit sa kanyang mga kwento, may isang partikular na pangyayari na bumabagabag sa akin ang kwento tungkol sa bahay ni Mang Pedro. Si Mang Pedro ay isang misteryosong tao na naninirahan sa malayong bahay sa gilid ng aming baryo. Sinasabi ng mga tao na mayroon siyang lihim na kapangyarihan at kayang magdulot ng kamalasan sa sinumang maglalakad ng gabi malapit sa kanyang bahay. Ngunit hindi ko pinapaniwalaan ang mga kwento, hanggang isang gabi. Habang ako'y naglalakad pauwi mula sa bahay ng aking kaibigan, napadaan ako sa harapan ng bahay ni Mang Pedro. Bigla akong nagulat nang may marinig akong malakas na hiyaw mula sa loob ng kanyang bahay. Nang magpasya akong tumakbo palayo, biglang nagbukas ang pintuan at lumabas si Mang Pedro, ang mukha niya'y nababalot ng dilim. "Anong ginagawa mo rito?" mariin niyang tanong sa akin. Ako po si Isabel, wala lang po, naglalakad lang pauwi, pilit kong nasabi habang kinakabahan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nakikipaglaro sa dilim. Nagpasya akong magmadali palayo, nag-iwan ng galit at takot sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng malaking kaba sa aking damdamin. Mula sa araw na iyon, hindi ko na muling nilakaran ang daan papunta sa bahay ni Mang Pedro. Ngunit kahit na wala akong direktang pakikitungo sa kanya, patuloy pa rin ang takot na bumabalot sa aking isipan. Hanggang isang gabi, isang pangyayari ang magbubukas muli ng aking mga mata sa kanyang lihim. Isang malamig na gabi, habang ako'y natutulog ng mahimbing sa aking munting silid, biglang may narinig akong kakaibang ingay sa labas. Nagising ako at napansin ang ilaw na dumidilim mula sa bintana. Agad akong tumayo at nilapitan ito, at doon ko nakita ang anino ni Mang Pedro na lumalakad palayo mula sa kanyang bahay, bitbit ang isang malaking sako. Nag-isip ako ng mabilis at naisip ko na kailangan kong alamin kung ano ang kanyang ginagawa. Dahan-daang lumabas ako ng bahay, at hinabol siya papunta sa direksyon kung saan siya papunta. Nang makalapit ako, nakita ko siya na naglalakad palayo mula sa baryo, patungo sa kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang laman ng sako na kanyang bitbit, ngunit ang takot ay hindi na ako pinigilan. Hindi ko pwedeng hayaan na siya'y makalabas nang walang alam ang mga tao sa baryo. Sinundan ko siya, taglay ang aking kaba at pagtitiwala sa aking sarili. Sa pagdaan ng ilang minuto, nakarating kami sa isang bahagi ng kagubatan na hindi ko pa dati nalalakaran. Doon ko nakita si Mang Pedro na tumigil at nagsimulang maghukay ng isang malalim na hukay sa ilalim ng puno. Hindi ko mawari kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit ang bawat kilos niya ay nagdulot ng panibagong takot sa aking puso. Nang matapos niya ang kanyang ginagawa, bigla siyang umatras at naglakad palayo. Hindi ko na muling iniwan ang aking posisyon, at sa halip ay nilapitan ko ang lugar kung saan siya nagtanim ng hukay. Doon ko nakita ang isang nakakatakot na bagay na magpapabago sa aking buhay ng tuluyan.
Sa ilalim ng puno, nakita ko ang mga labi ng isang tao na hindi ko kilala. Ang kanyang mga mata ay pumikit na, at ang kanyang mga kamay ay nagkakapit sa isang piraso ng papel. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, ngunit ang takot ay hindi na mapigilan sa aking dibdib. Binalot ko ang aking bibig sa takot at nang makuha ang piraso ng papel na hawak ng bangkay, doon ko nakita ang isang nakakabiglang pangyayari. Sa papel ay nakasulat ang mga salitang, "Ito ang aking lihim. Mang Pedro." Nang biglang maglaho ang takot sa aking puso, agad akong nagbalik sa aming baryo at nagtungo sa bahay ni Berto. Hindi ko alam kung sino ang bangkay na iyon, ngunit ang mga salitang nakasulat sa papel ay nagdulot ng kakaibang takot sa aking isipan. Sa pagdating ko sa bahay ni Berto, agad kong ibinalita ang aking natuklasan. Ngunit sa halip na matakot, nag-iba ang kanyang mukha at nagpakita ng pangamba. "Sabel, hindi mo alam kung ano ang iyong ginawa," sabi ni Berto, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Anong ibig mong sabihin?" Ang tanong ko, puno ng pag-aalala. "Ang bangkay na iyong natagpuan, iyon ay ang nawawalang asawa ni Mang Pedro." Ngunit hindi iyon ang mas nakakabigla. Ang lihim na tinatago ni Mang Pedro ay hindi lamang basta isang kapangyarihan, kundi isang ritual na nagdudulot ng kamatayan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang aking takot ay nagmistulang bagyo na bumagsak sa aking kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na alam ko kailangan kong ipaalam ang katotohanan sa aming mga kababayan, kahit gaano ito kasakit. Nagpasya akong ipaalam ang katotohanan sa aming mga kababayan, kahit gaano ito kasakit. Hindi ko pwedeng hayaan na ang kasamaan ni Mang Pedro ay manatili na lamang sa dilim. Kaya't kinabukasan, kasama si Berto, naglakad kami sa buong baryo at ibinalita ang aming natuklasan. Ngunit sa halip na matanggap ng mga tao ang aming balita ng buong bukas na puso, kami ay pinagtatawanan at binabaliwala. Inakala nilang kami ay nagbibiro lamang, at ang mga kwento tungkol kay Mang Pedro ay wala lamang sa aming mga imahinasyon. Nahulog ang aming mga puso sa kabiguan. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang tunay na pagkakakilanlan ni Mang Pedro. Gayunpaman, hindi kami sumuko. Patuloy kaming nagbalak na ipakita sa kanila ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap ni Berto sa harap ng aming bahay, biglang may narinig kaming malakas na hiyaw mula sa kagubatan. Napapalibutan ng takot, tiningnan namin ang isa't isa bago nagsimula ng tumakbo palayo. Ngunit sa gitna ng aming pagtakas, biglang tumigil ang aming mga paa nang makita namin ang isang anino na humarap sa amin. "Anong ginagawa niyo rito?" sabi ng boses, isang boses na pamilyar sa amin ang boses ni Mang Pedro. Napalunok kami at hindi alam kung ano ang aming gagawin. Ngunit sa halip na tumakbo, nagpasya kaming manatili at harapin ang aming takot. "Alam na namin ang lahat, Mang Pedro," sabi ko, ang aking boses ay pumapalakpak sa kabog ng aking dibdib. Hindi sumagot si Mang Pedro, ngunit sa halip ay tumingin lamang sa amin ng masidi. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng hindi maipaliwanag na init, at ang aming mga puso ay napuno ng takot. "Tama na ang iyong mga ginagawa. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan," dagdag ni Berto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Ngunit sa halip na umayaw, biglang tumawa si Mang Pedro ng masama. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng mga kulilets na tumatakbo sa aming mga balahibo. "Hindi niyo alam ang buong kwento, mga bata," sabi ni Mang Pedro, ang kanyang boses ay pumapalibot sa amin. "At ang inyong pagtutol ay magdudulot lamang ng kamatayan." Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa kami makapagtanong, bigla na lamang siyang nawala sa aming harapan. Ang aming mga puso ay nanatiling naglalakbay sa pagkakaba at takot. Simula noong gabing iyon, ang aming baryo ay nagdulot ng kakaibang katahimikan. Ang mga tao ay nagkaroon ng takot na maglakad ng gabi,
at ang mga kwento tungkol kay Mang Pedro ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pangamba sa aming mga puso. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming nagplaplano na ipakita ang katotohanan sa aming mga kababayan. Hindi namin pwedeng hayaan na ang kasamaan ni Mang Pedro ay manatili na lamang sa dilim. Ngunit sa aming paghahabol sa katotohanan, hindi namin alam kung ano pa ang aming madidiscovery. Ang lihim ni Mang Pedro ay patuloy na bumabalot sa aming mga isipan, at ang aming mga puso ay nananatiling nag-aalab sa takot sa darating na mga pangyayari. Habang ang aming mga araw ay nagdaan, patuloy kaming nagpaplano na ipakita ang katotohanan sa aming mga kababayan. Gayunpaman, ang bawat hakbang namin ay nagdudulot lamang ng mas maraming takot sa aming mga puso. Ang presensya ni Mang Pedro ay tila laging sumusunod sa amin, patuloy na nagdudulot ng pagkakaba sa aming mga kilos. Isang gabi, habang ako'y naglalakad mag-isa sa daan pauwi mula sa bahay ni Berto, bigla kong naramdaman ang kakaibang pagkakaintindihan. Ang dilim ay tila nagkakalat, at ang hangin ay nagdulot ng malamig na panginginig sa aking balat. Hindi ko alam kung ano ang nagdala ng ganitong sensasyon, ngunit ang aking puso ay nag-ingat sa akin na may mangyayaring masama. Nang biglang may naramdamang kakaibang paghila sa aking balikat, napatikip ako sa aking bibig upang pigilan ang aking pagngawak. Ngunit sa halip na makita ang isang taong nagtangka sa akin, wala akong nakita kundi ang kaharian ng dilim. Ang aking mga paa ay naging mabigat, at ang aking puso ay parang gustong lumabas mula sa aking dibdib. Sa gitna ng aking takot, bigla kong naramdaman ng isang mainit na hininga sa aking likuran. Hindi ko alam kung paano ako maglalakad, ngunit nang makarating ako sa harapan ng aking bahay, bigla na lamang akong nawalan ng malay. Pagmulat ko, naramdaman ko ang malamig na sahig at ang aming silid na puno ng kadiliman. Napasigaw ako sa takot at ang aking mga mata ay nagpakita ng isang masalimuot na tanawin. Nakita ko si Mang Pedro na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay nababalot ng anino at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malupit na init. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot, at ang aking mga paa ay hindi makagalaw mula sa kinatatayuan. Tama na ang iyong mga pakikialam, Sabel, sabi ni Mang Pedro, ang kanyang boses ay tumagos sa aking kaluluwa. Huwag mong patuloy na lumalabag sa aking lihim, bago pa mahuli ang lahat. Ngunit sa halip na sumunod sa kanyang utos, nagpa siya akong lumaban para sa katotohanan. Ang aming mga mata ay nagtagisan ng lakas, at ang aming mga puso ay naglalabas ng mainit na sigla. Kailangan naming ipaalam sa aming mga kababayan ang katotohanan, sagot ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi pwedeng manatili sa dilim ang iyong kasamaan. Kailangan mong harapin ang iyong mga kasalanan. Ngunit sa halip na umayaw, biglang tumawa si Mang Pedro ng masama. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng mga nakakakilabot na kumilat sa aking balahibo. Kung ganyan ang gusto mo, Sabel, ipakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng dilim, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kaharian ng kadiliman. Sa isang iglap, ang buong silid ay nababalot ng dilim. Ang aming mga katawan ay naglalabasan ng kaba, at ang aming mga puso ay nagiging mas mabilis ang pintig. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lakas ni Mang Pedro. Gayunpaman, kahit sa gitna ng aming takot, hindi kami magpapatalo. Kami ay magpapatuloy na lumaban para sa katotohanan, kahit gaano man ito kahirap. Sa gitna ng aming laban-laban sa kapangyarihan ni Mang Pedro, ang aming mga puso ay tila'y hindi na kayapang pigilin ang pagtibok sa takot. Ang kanyang mga mata ay naglalabasan ng liwanag ng kadiliman, at ang aming mga katawan ay tila'y nababalot ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kami magpapatalo. Ang aming determinasyon na ipakita ang katotohanan at harapin ang kasamaan ni Mang Pedro ay nagpapalakas sa aming mga puso. Sa gitna ng kagipitan, kami ay nagtulungan upang labanan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang aming mga kamay ay nagdala ng liwanag ng katotohanan,
at ang kadiliman sa paligid ay unti-unting nawala. Ang aming mga mata ay sumilip sa katotohanan, at ang aming mga puso ay puno ng tapang. Hindi mo kami maaaring patuloy na takutin, Mang Pedro, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Ikaw ay dapat harapin ang iyong mga kasalanan at itigil ang iyong kasamaan. Hindi pwedeng manatili ang kadiliman sa aming baryo. Ngunit sa halip na sumunod sa aming mga salita, biglang nawala si Mang Pedro sa aming harapan. Ang kanyang anino ay naglaho, at ang aming mga puso ay bumalik sa normal na pintig. Sa pagtatapos ng laban, kami ay nagtagumpay sa aming misyon na ipakita ang katotohanan sa aming mga kababayan. Ang bawat puso sa aming baryo ay naging bukas sa katotohanan, at ang lihim ni Mang Pedro ay nabunyag. Gayunpaman, kahit na ang kadiliman ay nawala sa aming baryo, ang takot ay nanatili sa aming mga puso. Ang alaala ng aming pakikipaglaban sa kasamaan ay magpapatuloy na nagbibigay ng kaba sa aming mga isipan. Sa gitna ng katahimikan ng aming baryo, ang lihim ni Mang Pedro ay magpapatuloy na magsilbing paalala sa aming lahat. Isang paalala na ang kasamaan ay palaging nagmamalupit, ngunit sa tapang at determinasyon, maaari nating labanan ang anumang uri ng dilim. Ang aming kwento ay nagwakas sa isang kaharian ng kadiliman na tumapak sa aming mga puso. Ngunit ang aming pagkakaisa at tapang ay nagdulot ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa huli, kami ay natutong magtagumpay laban sa takot, at ang lihim ni Isabel ay magpapatuloy na magsilbing paalala sa aming mga puso. Please subscribe, like and share for more Tagalog horror stories. Kwento ng Kaba.